So mga master, may ito troubleshoot ako ditong safety relay na actual mga master. So kung makita nyo mga master, ang problema nito ayaw umilaw yung channel 1 niya at saka channel 2. So itong safety relay na to master ay safety door pala yung gamit nito. So pag ganito master, ang titingnan nyo dito master kung anong terminal yung gamit niya. So tulad nito mga master, ang gamit nito ay S11 at saka S12. So kailangan dyan sa S12 na yan may makuha kang 24 volts dyan, yung balik niya galing safety door. Tapos kung reset naman ang i-check mo, yung S33 at saka S34 mga master. So ito pala yung electrical diagram niya mga master. So kung makita nyo, itong S11 na to ay lumabas papuntang safety door. Tapos pabalik dyan sa mga master dito sa S12 na yan. Tapos ito naman yung reset mga master, itong S34 na to at saka S33. So ngayon mga master, ang una yung gagawin dyan, i-check nyo yung S12 mga master kung may 24 volts ba kayong makukuha. So dito mga master, wala tayong nakukuhang 24 volts dito. Kaya ang nangyari, hindi marireset yung safety relay mo na channel 1 at saka channel 2. So dito pala nagkakaproblema mga master sa door number 7, yung guard number 7 mga master. So nag-o-open tong 11 at saka 12 na terminal ng safety door. So dito nakakat yung 24 volts mga master. So walang output na lumalabas dito. So ang gagawin ko nito mga master ay ibabypass ko tong wire na to mga master. So itong 11 at saka 12 na to dahil wala naman kaming pamalit nito. So pero itong normally open mga master, itong 33 at saka 34 na terminal, so gumagana yan. So pagbuksan mo yung pintuan, yung isang wire dyan ay papuntang PLC, digital input module, na mag-alarm yung HMI mo na bukas yung door number 7 na to. So kung hindi mo to isasara yung pintuan, so hindi mo rin marireset yung alarm ng HMI. So dito mga master, kung makita nyo mga master ay umiilaw na yung channel 1 at saka channel 2 mga master. So pag may electrical diagram mga master ay talagang hindi ka mahihirapan. So mas madaling mag troubleshoot talaga pag may electrical diagram mga master. So hindi mo na kailangan magkakalkal mga master sa mga wire kasi nga susundan mo na lang yung electrical diagram mga master. So dito pala mga master ay kung makikita nyo ay may nakukuha na tayong 22.98 volts sa S12 na terminal mga master.